Welcome back mga bossing, ituloy na natin ang Mist Valley Rai. Pasensya na kung bakit wala pa kasunod na chapter, medyo na-delay lang ata ng update sa manga. Kaya sa ngayon mag-advance muna tayo sa pagpapatuloy ng kwento, Egg Novel Ekiyoai Chapter 776 tara umpisahan na natin. Patuloy pa rin ang paglilinis sa Blizzard City, at naisip ni Zhang Yi na magtatagal ito ng mahabang panahon. Kung tutuusin, halos kunin ng Samsara team ang lungga ng Blizzard City sa pagkakataong ito at napatay si Zhu Zeng. Pero hindi ko inaasahan na medyo mabilis natapos ang paglilinis. Upang maiwasang magalit ang mga tao sa Blizzard City, pinili ni Zhu Zeng na magkaroon ng banayad na saloobin at pinatay lamang ang ilan sa mga pangunahing kriminal. Talagang ginawa nitong tumingin si Zhang Yigao kay Zhu Zeng. Tanging ang mga may ganitong uri ng tapang ang maaaring maging commander-in-chief ng isang malaking rehiyon. Nang bumalik ang Tengu team sa Blizzard City, bumalik din si Yang Xingxin kasama nila. Para naman kay Liang Yue, nagpapagaling siya sa bahay dahil sa mga pinsala. Nagtanong si Zhang Yi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Tianhai City. Ang sagot ni Yang Xingxin ay medyo napahiya kay Zhang Yi. Bagaman ang labanan upang palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon, ang mga lokal na puwersa ay hindi lumahok sa pangunahing larangan ng digmaan. Ngunit dumanas din sila ng matinding pagkalugi. Maraming mga pangunahing organisasyon ng Al-Qaeda, na kulang na sa pagiging epektibo ng labanan, ang nawalan ng isa pang 30% ng kanilang mga tropa nang lumaban sa Tianlong Pirates. Talagang ginawa nitong tumingin si Zhang Yigao kay Zhu Zeng. Tanging ang mga may ganitong uri ng tapang ang maaaring maging commander-in-chief ng isang malaking rehiyon. Nang bumalik ang Tengu team sa Blizzard City, bumalik din si Yang Xingxin kasama nila. Para naman kay Liang Yue, nagpapagaling siya sa bahay dahil sa mga pinsala. Nagtanong si Zhang Yi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Tianhai City. Ang sagot ni Yang Xingxin ay medyo napahiya kay Zhang Yi. Bagaman ang labanan upang palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon, ang mga lokal na puwersa ay hindi lumahok sa pangunahing larangan ng digmaan. Ngunit dumanas din sila ng matinding pagkalugi. Maraming mga pangunahing organisasyon ng Al-Qaeda, na kulang na sa pagiging epektibo ng labanan, ang nawalan ng isa pang 30% ng kanilang mga tropa nang lumaban sa Tianlong Pirates. Tumango si Zhang Yi ng may kasiyahan matapos marinig ang sagot na ito. Basta ayos lang lahat sa bahay. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, lahat ay nakalabas sa napakahirap na kapaligiran sa simula ng apokalipse at nagtatag ng isang bihirang relasyon. Ayaw niyang may mangyari kahit kanino. Pagkatapos ng laban na ito, makakapagpahinga na tayo sandali. Pumikit si Zhang Yi at komportableng humiga sa sofa. Ang panloob na kaguluhan sa rehiyon ng Jiangnan ay inalis na, at ang Eclipse at ang mga grupo ng pirata ng Tianlong ay nabura, na magdadala din ng medyo pangmatagalang katatagan sa mga lungsod sa baybayin. Ang kailangan lang nating alalahanin ay ang nakatakas na koponan ng Samsara. Hindi pa rin alam ang kanilang kinaroroonan, ngunit nasa listahan na sila ng wanted sa buong kaharian ng Huaxu, at ang antas ng kanilang misyon ay la-level. Kapag natuklasan, natatakot ako na ang mga dayuhang espesyal na koponan mula sa iba't ibang rehiyon ay hahabulin sila. Si Zhang Yi ay hindi masyadong nag-aalala na si Gao Changkong ay gaganti sa kanila. Si Gao Changkong ay isang matalinong tao at hindi gagawa ng mga walang kabuluhang bagay. Ang kanyang target ay palaging ang nangungunang pamamahala ng Blizzard City na pinamumunuan ni Zhu Zeng. Kung siya ay padalos-dalos na pumunta sa Tianhai City upang salakayin si Zhang Yi, una, hindi niya magagawang talunin si Zhang Yi sa mga tuntunin ng kakayahan, at pangalawa, ang kanyang posisyon ay madaling malantad. Hulaan ni Zhang Yi na malamang na magtatago siya at maghahanap ng angkop na pagkakataon para subukang baligtarin muli ang katayuan ni Zhu Zeng, tulad ng ginawa niya noon. Pero walang kinalaman sa kanya ang mga yon. Ngunit sa pamumuno ni Marshal Zhu Zengzeng, ang rehiyon ng Jiangnan ay nagkaisa at winasak ang kanyang pagsasabuatan na hatiin ang rehiyon at agawin ang kapangyarihan. Sa buong operasyon, ang kapitan ng Tengu Squad, na may codename Chaos, ay hindi natatakot sa kahirapan at nanguna na natalo ang Eclipse Organization at ang mga pirata gangs. At bumalik sa Blizzard City sa oras upang talunin ang mga taksil ng orihinal na reincarnation team ng direkta. Ang kamalayang ideolohikal ni kasamang Chaos ay karapat-dapat na matuto mula sa malawak na masa ng mga tao, at espesyal na pinuri dito. Bilang mga tao ng Jiangnan District, kung sinuman ang nakakaalam ng impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Samsara team,
dapat nilang iulat ito sa mga kinaukulang departamento sa lalong madaling panahon. Ang sinumang nakakaalam ng impormasyon at mabibigong mag-ulat nito ay parurusahan para sa pagsasabuatan. Narito ang balita sa umaga ngayon. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng insidente na alam ito ng lahat sa lungsod at walang paraan upang itago ito. Ngunit ang departamento ng propaganda sa ilalim ni Zhu Shui ay hindi rin isang malayang tao. Bumagsak na si Gao Changkong at dapat silang magtayo ng bagong watawat para mapanatag ang loob ng mga tao. Sa makatuwid, si Zhang Yi, isang estranghero mula sa isang panlabas na lungsod, ay naging pinakamahusay na kandidato. Sa isang mapagpakumbabang background, superior kakayahan, at natitirang mga tagumpay, madaling bigyang kasiyahan ang mas mababang uri ng pantasya ng mga katutubo na kontra-atake. Nang makitang tumahimik na ang sitwasyon, binalak ni Zhang Yi na pumunta kay Zhu Zeng para magpaalam at bumalik sa Tianhai City para makapagpahinga ng mabuti. Umalis siya sa villa, at nang makita siya ng mga gwardiya sa labas, magalang silang sumaludo sa kanya. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng insidente na alam ito ng lahat sa lungsod, at walang paraan upang itago ito. Ngunit ang departamento ng propaganda sa ilalim ni Zhu Shui ay hindi rin isang malayang tao. Bumagsak na si Gao Changkong, at dapat silang magtayo ng bagong watawat para mapanatag ang loob ng mga tao. Sa makatuwid, si Zhang Yi, isang estranghero mula sa isang panlabas na lungsod, ay naging pinakamahusay na kandidato. Sa isang mapagpakumbabang background, superior kakayahan, at natitirang mga tagumpay, madaling bigyang kasiyahan ang mas mababang uri ng pantasya ng mga katutubo na kontra-atake. Nang makitang tumahimik na ang sitwasyon, binalak ni Zhang Yi na pumunta kay Zhu Zeng para magpaalam at bumalik sa Tianhai City para makapagpahinga ng mabuti. Umalis siya sa villa, at nang makita siya ng mga gwardiya sa labas, magalang silang sumaludo sa kanya. Ang mga sundalo ng Yanyun Guard ay tumingin kay Zhang Yi na may nagnininas na mga mata na puno ng paggalang. Yan ang tingin sa mata ng isang bayani. At paglabas niya ng pinto ay agad niyang narinig ang mga hiyawan mula sa kanyang paligid. Lumingon si Zhang Yi at nakita ang mga tao sa labas ng bakod. May mga lalaki at babae, at excited silang sumigaw ng code name ni Zhang Yi na Chaos. Kabilang sa mga ito ang maraming kabataan at magagandang babae, gayon din ang mga kaakit-akit na kabataang babae, pati na rin ang mga kabataang lalaki mula sa matataas na pamilya. Ang mga maaaring lumabas dito ay karaniwang mga miyembro ng pamilya ng mga nangungunang executive sa area D. Gayunpaman, wala sa kanila ang kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga mobile phone. Ito ay dahil ang rehiyon ay may mga regulasyon na nagbabawal sa mga tao sa pagkuha ng mga espesyal na departamento nang walang pahintulot upang maiwasan ang pagtagas ng katalinuhan. Sumakay si Zhang Yi sa kotse at umalis patungo sa bagong command center. Dumating si Zhang Yi sa bagong combat command center. Dahil ang lumang site ay nawasak ng digmaan at maraming materyales ang nawasak, ang bagong sentro ay abala. Bukod sa pagpapalakas nito ayon sa mga pamantayan ng punong tanggapan, kailangan din planuhin ang istruktura ng organisasyon. Sa madaling salita, ito ay lubhang abala sa mga taong dumarating at umaalis. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang Evergreen Zhang Yi. Ginamit niya ang compound no 5, at kahit na tumagal siya, mayroon pa rin siyang mga pisikal na problema sa huli. Iniligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa pinagmulan ni Dai Gong Yanjin. Kasalukuyan siyang nagpapagamot sa departamentong medikal, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang huling estado. Sa totoo lang, palaging lumalayo si Zhang Yi sa kapangyarihang dala ng ganoong uri ng gamot. Kung isang araw si Baili Changqing, tulad ni Bayan Junwu, ay nahawaan ng genetic disease na mahirap gamutin, hindi na siya magugulat. Pagkarating sa bagong command center, si Zhang Yi ay kaagad na malugod na tinanggap ng lahat. Hindi sila magalang kay Zhang Yi, ngunit hinangaan siya at nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Dahil kung hindi dumating si Zhang Yi para iligtas sa tamang panahon, karamihan sa mga tao dito ay namatay na. Kahit na siya ay buhay, siya ay maapektuhan ng pagkamatay ni Zhu Zeng at mawawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang pakiramdam na ito ay halos kapareho noong kababalik lang ni Gao Changkong matapos manalo sa labanan. Walang oras si Zhang Yi para bumuntong hininga at ipinadala ang kanyang intensyon. Hindi nagtagal ay tinawag siya ni Zhu Zeng sa opisina. Si Zhang Yi at Zhu Zeng ay nakaupo sa sofa at si Lan Xincheng ay inihain ng 2 tasa ng kape. Pinuri ni Zhu Zeng si Zhang Yi ng masigasig at bukas palad, ngunit ito ay walang iba kundi ang mga klitsch na yon.
Nakangiting natapos na makinig si Zhang Yi. Pagkatapos ay ginawa niyang malinaw ang kanyang intensyon. Naresolba na ang problema ng eclipse. Ngayon na ang oras para bumalik ako sa Tianhai City. This time pumupunta ako para magpaalam sa iyo. Nang marinig ito ni Zhu Zeng, mabilis niyang hinikayat si Zhang Yi na manatili. Zhang Yi, ang iyong pagganap sa operasyong ito ay nabigla sa lahat. Napaka-talented mong tao. Hindi lamang ikaw ay may mahusay na combat literacy, ngunit mayroon ka ring napakahusay na battlefield command capabilities. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong katapatan sa Jiangnan region. Malinaw kong nakita ito. I hope you can stay. I can also retain the establishment of the Tengu team for you, so that you can be real investigation captain. Bagaman nalutas na ng Blizzard City ang mga panlabas na kalaban nito, mayroon pa ring malalaking problema sa loob. Namatay si Bian Junwu sa labanan, at ang pagtalikod ni Gao Changkong ay naging isang nakatagong panganib. Kami ay nangangailangan ng matinding kakayahan sa pakikipaglaban. So, pwede bang manatili ka? Si Zhu Zeng ay taos-pusong tumingin kay Zhang Yi. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, maaari nating pag-usapan ang mga ito. Hanggat kaya ko ito, tiyak na masisiyahan kita. Uhaw na uhaw si Zhu Zeng sa mga talento sa panahong ito. Siya ay lubos na umaasa na mapabuti ang lakas ng kanyang koponan. Si Zhang Yi ang talentong inaasahan niyang makuha sa ngayon. Bahagyang umiti si Zhang Yi at humigop ng kape. Hindi ko gusto ang mga araw ng away at pagpatay. Na-appreciate ko ang kabaitan mo. Si Zhang Yi ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan, dahil kapag si Zhu Zeng ay nabigyan ng pagkakataon, mas magiging sabik siyang maghanap ng mga paraan upang mapanatili siya. Walang utang si Zhang Yi kay Zhu Zeng, ngunit may utang na loob sa kanya ang Blizzard City. Kaya hindi na kailangang maging magalang kay Zhu Zeng. Pakiramdam ni Zhu Zeng ay walang magawa, ngunit si Zhang Yi ang kanyang tagapagligtas pagkatapos ng lahat, at siya ay nahihiya na pilitin siyang manatili, sa katunayan, hindi niya ito magagawa. Ngunit nag-aatubili siyang isuko ang isang mabuting katulong gaya ni Zhang Yi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, muli siyang nagmungkahi. Then, how about let you become an expatriate? You don't need to stay in Blizzard City all the time. I will reserve the establishment of the Tengu team for you, and you can still enjoy captain level, no, super captain level. Ngunit kung ito ay para sa mga personal na interes ng isang tao, kung gayon ako ay lubos na nagpapasalamat. Magalang na sinabi ito ni Zhang Yi. Ngunit kung tutuusin, kung ito ay isang bagay na hindi kapaki-pakinabang sa kanya, malamang na hindi siya papayag na makilahok. Siyempre, maliban sa mga kaganapan tulad ng lunar eclipse at pagsalakay ng mga dayuhang kaaway. Ayaw niyang maging vassal o thug ng sinuman. Huwag tingnan ang ugali ni Zhu Zeng sa kanya ngayon, na napakagalang, kahit medyo mapagpakumbaba. Ngunit nang sumuko si Zhang Yi, pumayag siyang maging kapitan ng pangkat ng investigasyon. Kapag ginamit siya ni Zhu Zeng, hindi siya magiging ganito. Ito ay katulad ng kung ikaw ay nagbitiw sa trabaho at ang iyong amo ay maaaring kumbinsihin na manatili sa kanya. Mas mabilis na tumalikod sa iyo sa ibang pagkakataon kaysa magbasa-basa ng libro. Huwag basta-basta kunin ang lahat. Kung talagang malambot ang puso mo, malalagay ka sa malaking problema. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ni Zhu Zeng ay iniligtas ni Zhang Yi, kaya wala na siyang mahihiling pa. Ang tanging nasabi niya ay, sa madaling salita, inireserba ko pa rin ang posisyon ng kapitan ng Tengu team para sa iyo. Maaari mo pa ring enjoy ang buwanang allowance mula sa punong tanggapan. Kapag ang Blizzard City ay nakatagpo ng mga kahirapan sa hinaharap, sana lang ay mapag-isipan mong tumulong. Makontento ako. Bahagyang nag-alinlangan si Zhang Yi at sinabing, kung maginhawa, kikilos ako. Kapag may humiling sa iyo na humingi ng isang bagay, dapat mong tanggihan ito ng masaya at sumang-ayon ng may pag-aalinlangan. Tumango si Zhu Zeng at saka ngumiti at nakipag-chat kay Zhang Yi tungkol sa mga bagay maliban sa trabaho. Sa kanila, tinanong si Zhang Yi tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Si Zhang Yi ay walang anumang espesyal na plano. Hindi siya partikular na motivated na tao. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos na maging matatag ang lungsod ng Tianhai, plano ni Zhang Yi na pumunta sa dagat sandali. Anyway, si Chen Jingguan ay may ilang malalaking barko sa kanyang mga kamay. Hindi naman sila nakalayo kaya naglibot-libot na lang sila sa malayong pampang, naglaro ng pangingisda sa dagat, at pumunta sa timog para tingnan ang tanawin ng dagat na yelo.
Sa pagsasalita tungkol sa maritime affairs, naisip ni Zhang Yi ang mga sumalakay na pirata at hindi niya maiwasang magtanong kay Zhu Zeng. Sa pagbanggit sa mga taong iyon, mahinang sinabi ni Zhu Zeng, hiniling ko sa rehiyon ng Donghai na tulungan silang turuan sila ng leksyon para sa mga taong hindi alam ang taas ng mundo. Ang Tianlong Pirates ay sumalakay sa Tianhai City at gumawa ng isang malaking pagkakamali. Nagsagawa na ng aksyon ang East China Sea District. Nang walang pag-aalinlangan, direkta nilang binomba ng mga misile ang maraming port base ng Tianlong Pirates. Ito ay isang babala na nagpapahayag ng saloobin ng buong 6 na rehiyon ng kaharian ng Huaxu sa labas ng mundo. Gayunpaman, mahirap pa ring ganap na alisin ang mga ito. Prangkang sabi din ni Zhu Zeng, wala silang nakapirming kuta at nakakalat sila sa Starry Sea, kung saan maraming isla at masalimuot na lupain. Ang ating hukbong dagat ay parang dragon na lumalangway sa karagatan, ngunit hindi komportable na tumagos sa ganoong uri ng lupain. Kung masyadong maraming tropa ang namuhunan, masyadong maraming resources ang masasayang at walang halaga. Kaya't ito ay isang babala lamang. Ang katapusan ng mundo ay darating, ang mundo ay nasa kabuluhan, at ang hukbong dagat ay may maraming upang bantayan. Halimbawa, may mga bagong hukbong dagat sa mga lugar tulad ng Nion, gayon din ang puwersa ng hukbong pandagat ng Colombia na nakatalaga sa Nion Islands. Upang maalis ang isang grupo ng mga ragtag na pirata, ang pamumuhunan ng maraming mapagkukunan ay isang walang pasa. Ang pamumuhunan ng maraming mapagkukunan ay isang walang pasasalamat na gawain. Bilang karagdagan, ang lungsod ng Tianhai ay hindi nakaranas ng maraming pinsala mula sa mga pirata dahil sa maagang pag-ingat ni Zhang Yi. Ang bagay na ito ay magiging isang malaking issue at isang maliit na bagay sa hinaharap. Nag-aalalang sumimangot si Zhang Yi. Makararanas ba ang Tianhai City ng paghihiganti mula sa kanila sa hinaharap? Si Canute at iba pa ay namatay lahat sa kamay ni Zhang Yi, at ang Tianhai City ay malapit sa dagat, kaya natural na may ganoong pag-aalala si Zhang Yi. Agad na sinabi ni Zhu Zeng, huwag mag-alala, tiyak na bibigyan namin ang Tianhai City ng pinakamalaking proteksyon. Napaawang ang bibig ni Zhang Yi. Okay, maniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ngunit kung isipin mong mabuti, ang kasalukuyang lakas ng depensa ng Tianhai City ay talagang napakahina. Kung talagang makatagpo tayo ng malaking puwersang umaatake, kailangan pa rin natin ang Blizzard City upang suportahan tayo. Kaya humingi si Zhang Yi kay Zhu Zeng ng isang batch ng mabibigat na baril at gusto niyang mag-set up ng mga depensa malapit sa Chaoyu Harbor. Agad na pumayag si Zhu Zeng at pumayag na bigyan si Zhang Yi ng isang batch ng Coastal Defense Artillery. Kakayanin ni Zhang Yi ang issue ng bala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng isang maliit na chat, may dumating kaagad upang makita si Zhu Zeng. Alam ni Zhang Yi na naging abala si Zhu Zeng nitong mga nakaraang araw, kaya nagpaalam siya at umalis. Pinaalis ni Zhu Zeng si Zhang Yi at tumingin sa kanyang umaatras na likod na may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang puso. Paano ko gagawing trabaho para sa akin ang isang taong ayaw sa kapangyarihan, lalo pa ang kulang sa material na bagay? Hindi kaya ang paborito niyang bagay ay babae? Lihim na nag-isip si Zhu Zeng. Pagkaalis ni Zhang Yi, isang babae ang dumating sa opisina ni Zhu Zeng. Ito ay si Lei Lingxu, ang ministro at punong dalubhasa ng Ministry of Scientific Research. Nakasuot siya ng puting Amerikana, makapal na black-rimmed na salamin, at ang kanyang mahabang buhok ay kaswal na nakapulupot ng carbon pen. Siya ay isang napakatipikal na babaeng mananaliksik. Zhu Shui, lumabas na ang pinakabagong ulat ng pagsusuri. Naglagay siya ng ulat sa mesa ni Zhu Zeng. Kinuha ito ni Zhu Zeng at nakitang impormasyon iyon ni Zhang Yi. Ito ay data na nakuha sa muling pagsusuri ng Departamento ng Pananaliksik sa Siyentipiko batay sa pagganap ni Zhang Yi. Tulad ng inaasahan ni Zhang Yi, ayon sa pinakabagong pagsusuri ng Blizzard City Scientific Research Department, ang kanyang index ng kakayahan ay itinaas sa 9,600 puntos, na higit na lumampas sa average ng antas ng kapitan. 9,600, di ba malapit yun sa standard ni Epsilon? Nanlaki ang mga mata ni Zhu Zeng. Walang ups and downs ang boses ni Lilingxu. That's true your definition. And I found something really interesting. Sa pangkalahatan, pagkatapos na ang Captain Level Ability Index ay umabot sa 9,000 puntos, ito ay halos mahirap na mapabuti sa pamamagitan ng Kofagi. Sa makatuwid, bawat 100 puntos ng pagpapabuti ay magpapakita ng malaking pagkakaiba sa lakas. Gayunpaman, hindi naabot ni Zhang Yi ang puntong ito.
Itinaas ni Li Lingxu ang kanyang salamin noong siya ay nakikipaglaban sa Tianhai City. Ang kanyang Supernatural Power Index ay nasa 9,200 puntos pa rin. Ngunit pagkatapos niyang maabsorb ang pinagmulan ng Phoenix Institute Jin, Takuchi Mayumi at Kanot, direkta niyang ang Ability Index ay nadagdagan ng 400 puntos. Tumingin si Zhu Zeng sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Li Lingxu, ito ay nangangahulugan na siya ay iba sa ibang mga kapitan. Hindi bababa sa 9,200 points ang kanyang upper limit. Hindi rin 9,600 points. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Zeng. Matagal siyang hindi nakapagsalita at nanginginig ang katawan niya sa kaba. Ibig mong sabihin, magkakaroon tayo ng mga alien sa antas ng Epsilon sa ating rehiyon ng Jiangnan. Kami sa Jiangnan Region ay dapat may sariling Epsilon. Alam na alam niya ang konsepto ng Epsilon level alien. Ang pamantayan ng mundo para sa pag-uuri ng mga dayuhan, ang hangganan sa pagitan ng Epsilon at Delta, ay isang tao, isang lungsod. Sa madaling salita, ang isang dayuhan sa antas ng Epsilon ay may sapat na kapangyarihan upang sirain ang isang katamtamang laki ng lungsod. Sa madaling salita, ito ang humanoid na armas. Sinabi ni Li Lingxu, gayunpaman, nag-iisip lamang kami sa ngayon at hindi namin makumpirma ito. At hindi namin alam kung paano siya tutulungan na mapabuti ang kanyang lakas. Kung tutuusin, ang himala ng Shengjing ay mahirap gayahin. Matagal na Kung matagumpay na maitatago ni Zhang Yi ang kapangyarihan sa antas ng Epsilon, tiyak na magiging magandang bagay ito para sa rehiyon ng Jiangnan. Ngunit ito ba ay magiging isang magandang bagay para sa kanya? Hindi niya makontrol ang isang alien na napakalakas. Isang malalim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Zhu Zeng. Naisip niya sa sarili, kailangan kong humanap ng paraan para maging akin si Zhang Yi. Sa ganitong paraan lang ako nakakaramdam ng kagaanan. Pagkaalis ni Zhang Yi sa opisina ni Zhu Zeng, pumunta siya sa bodega ng mga armas upang tumanggap ng malaking halaga ng mga suplay ng militar. Sa misyon na ito, nakatanggap siya ng 1 bilyong puntos ng misyon, na sapat na para makabili siya ng maraming espesyal na armas at kagamitan. Kabilang dito ang pagbibigay sa lahat sa pamilya ng isang set ng Nazila Type 2 Black Suit. Pati na rin ang malaking bilang ng mga coastal defense na baril na binili para sa base ng seaport ng Chaoyu. Matapos matanggap ang mga armas at kagamitan, muli siyang pumunta sa bahay ni Deng para magpaalam kina Deng Yuanbo at Deng Shentong. Kasabay nito, nais kong magtanong tungkol sa ebolusyon ng mga dayuhan. Gusto niyang tulungan sina Uncle Yu, Fa Tixu at iba pa na mapabuti ang kanilang lakas. Si Deng Yuanbo ay partikular na masigasig tungkol kay Zhang Yi. Inimbitahan niya si Zhang Yi sa tea house at in-entertain si Zhang Yi kasama si Deng Shentong. Matapos marinig ang kahilingan ni Zhang Yi, nagmuni-muni si Deng Yuanbo ng mahabang panahon at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi. Hindi maaaring gayahin ang kalagayan ni Liang Yu. Hindi lahat ay may mahusay na pangangatawan at malakas na tiyaga tulad niya. At ang pamamaraang ito ay epektibo lamang para sa mga dayuhan na higit sa antas ng Delta. Pero agad naman siyang nagbigay ng ibang plano. Gayunpaman, matutulungan ko silang mapabuti ang kanilang lakas sa pinakamataas na lawak sa loob ng saklaw ng kanilang mga Lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yi at agad niyang nabawi ang kanyang katinuan. Ano ang kailangan kong gawin? Kung makakatulong ka, magpapasalamat si Zhang Yi sa hinaharap. Napangiti ng mahina si Deng Yuanbo, ito ay isang simpleng pagsisikap lamang. Mahirap para sa mga tagalabas, ngunit kaibigan ka ng aming pamilya Deng, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa pagpapasalamat sa iyo. Ipinaliwanag ni Deng Yuanbo ang kanilang mga pamamaraan kay Zhang Yi. Kung ito ay isang mababang antas ng dayuhan, ang paraan upang mapabuti ang kanilang lakas ay napakasimple, na kung saan ay upang matulungan silang palitan ang pinagmulan ng kanilang mga kakayahan. Bagamat hindi nito pinapayagan silang malagpasan ang sarili nilang mga limitasyon sa genetiko, at maabot ang mas mataas na antas ng kapangyarihan, maaari rin itong payagan silang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng kanilang kasalukuyang antas. Dahil may mababang antas ng kapangyarihan sina Uncle Yu, Fa Tia. Upang makipagkaibigan kay Zhang Yi, ipinahayag ni Deng Yuanbo ang kanyang pagpayag na tulungan si Zhang Yi. Alam ni Zhang Yi sa kanyang puso na tiyak na kailangan niyang suklian ang pagkakaibigang ito sa ibang paraan sa hinaharap. Gayunpaman, agad siyang pumayag. Bukod dito, sinabi rin ni Deng Yuanbo kay Zhang Yi kung paano gamitin ang ENA compound na ibinigay niya sa kanya noon. Para kay Zhang Yi ngayon, wala itong epekto,
ngunit maaari itong gamitin ng direkta ni Uncle Yu. Ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay malakas at kaya niyang tiisin ang pagpapahirap sa pagbabago ng kanyang katawan. Sabi ni Ding Yuanbo sabay evil smile. Hindi mapigilan ni Zhang Yi na makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Kung hindi ko mapaglabanan ang tukso na gamitin ito, natatakot ako na kailangan kong magtiis ng pisikal na sakit. Pagkatapos magpaalam kina Ding Yuanbo at Ding Shentong, kinuha ni Zhang Yi sina Yang Xingxin at Huahua at umalis sa Blizzard City. Bago umalis, pinuntahan siya ng mga miyembro ng Tengu Team. Maliban kay Baili Changqing na hindi dumating dahil malubhang nasugatan at kailangang magpagaling, dumating ang lahat. Kapten, kailan ka babalik? Ye hindi niya maiwasang magtanong ng nag-aalala. Sa sandaling umalis si Zhang Yi, mananatili siya sa Tianhai City at makikinig sa mga tagubilin ngunit hindi sa propaganda. Hindi tulad ng ibang mga kapitan, masunurin niyang susundin ang utos ng kanyang nakatataas. Kung nais ni Zhu Zeng na gawin niya ang isang bagay sa hinaharap, kailangan niyang aliwin siya at talakayin ito sa kanya. Nangangahulugan din ito na ang Tengu Team ay maaaring walang masyadong maraming misyon sa hinaharap. Sumulyap si Zhang Yi kina Yehi, Lu Yinghao, at Sui Miao, at sinabing may mahinang ngiti, bumalik na ngayon si Ding Shentong, at dapat ka ring bumalik sa sarili mong koponan. Kakausapin ko si Zhu Shuai tungkol sa bagay na ito. Ngunit sinabi ni Yehi, ayoko nang bumalik. Boss, gusto kitang sundan. Sina Sui Miao at Lu Yinghao ay nagpahayag din ng parehong saloobin ng walang pag-aalinlangan. Ako din. Matapos makita ang lakas ni Zhang Yi, natural na ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Nag-isip sandali si Zhang Yi at mahinahong sinabi, bahala ka. Kung gusto mong manatili, maaari kang manatili. Siya ay isang tao na likas na walang disiplina at hindi magkakaroon ng maraming oras upang pamahalaan ang mga ito sa hinaharap. Ang Tengu Team na ito ay malayang makakarating at makakaalis at hinding-hindi sila hihigpitan ni Zhang Yi. Anyway, hindi ko alam kung kailan ang susunod na misyon. Hindi nagtagal, sumakay si Zhang Yi sa espesyal na tren ng Blizzard City pabalik sa Tianhai City. Naglalakad palabas ng istasyon ng subway ng Xiaomiaoshan, tinitingnan ang manyebe na mundo sa kanyang harapan at nilalanghap ang malamig na hangin, sobrang komportable si Zhang Yi. Sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Emotion niyang sabi. Mula nang lumapag ang eklipse, ang buong rehiyon ng Jiangnan ay nabaligtad. Hindi lamang ito kinasasangkutan ng dayuhang Ronin, ngunit ang pinakamahirap na problema ay ang mga problema sa loob ng Blizzard City. Si Zhang Yi ay pasibong nasangkot na nagdulot ng patuloy na kaguluhan. Panahon na para tamasahin ang magandang buhay. Umuwi sina Zhang Yi at Yang Xingxin at kaagad na malugod na tinanggap ng lahat. Tuwang-tuwang sumugod sina Zukir at Yang Xia at binigyan si Zhang Yi ng mainit na yakap ng oso. Zhang Yi, sa wakas ay nakabalik ka na. Maaari ka bang manatili sa bahay ng maayos? Napakahirap sa iyo nitong nakaraang 2 buwan. Lumapit si Yang Xia sa tenga ni Zhang Yi at sinabi sa mainit na tono habang humihinga, kumain muna tayo o maligo muna o... Paano ako? Walang magawa si Zhang Yi. Kakabalik ko lang at gusto kong magpahinga ng maayos. Medyo nadismaya si Yang Xia. Hinubad ni Zhang Yi ang kanyang coat at inihagis kay Zukir. Maliligo muna ako. Sinong magpupuna sa likod ko? Nagliwanag ang mga mata ni Yang Xia at bigla niyang naalala na nasa banyo siya noong una niyang nakilala si Zhang Yi. Kaya, isang tiyak na 2 tao ang tumulong kay Zhang Yi na punasan ang kanyang likod. Makalipas ang mahabang panahon, madilim na. Ngayon, bihira lang na hindi natuloy ang pag-ulan ng nyebe. Malinis pala ang langit at malabo na nakikita ang mga bituin. Si Zhang Yi ay nakahiga sa kama at ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, dahan-dahang iniisip ang lahat ng nangyari sa nakalipas na kalahating taon o higit pa. Sa loob ng kalahating taon, tila panaginip ang lahat. Siya at lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagsisikap na manatiling buhay. Ngunit ang pakiramdam na ito ay hindi naiinis sa kanya. Kahit papaano ay gumanda na ang buhay niya, hindi tulad noong nagtratrabaho siya noon na araw-araw siyang gumugulo. Marahil ang puso ng lahat ay umaasa sa wakas. Bulong ni Zhang Yi. Ito ang mga salita ni Haruki Murakami, isa sa kanyang mga paboritong manunulat, sa kanyang akda na Isa-yi 84. Si Zhang Yi ay palaging gustong-gusto ito. Inilagay ni Zukir ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang kamay ng kirurhiko ay napakapinong, patas at payat,
na may mapusyaw na kulay rosas na mga kuko. Bakit bigla mong naramdaman ang mga bagay na ito? Nakangiting tanong niya. Sa kabilang banda, bumulong siyang siya, siguro pagod ka. Magpahinga ka ng mabuti. Tiningnan niya ang gilid ng mukha ni Zhang Yi at inabot ito para hawakan ito ng may kaunting pagkabalisa. Hindi mo na kailangang mag-isip ng kung ano-ano, mabuti na rin kung ganoon. Magkasama kami at masayang namumuhay. Tungkol sa katapusan ng mundo, matagal na silang nakatakas mula sa paunang gulat. Ngayon, lahat ay naninirahan sa gayong kuta ng katapusan ng mundo. Mamuhay ng walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Hindi na kailangang maging abala habang buhay tulad ng nakaraan. Hindi kailangan niyang siya na magpanggap na isang walang kamali-mali na diyosa sa harap ng iba. Hindi na kailangang humingi ng pinuno si Zhu Qier para lamang sa kanyang posisyon, lalo pa ang pagiging abala sa pagsasagawa ng mga operasyon araw-araw. Ginagawa ng lahat kung ano ang gusto nila na hindi maisip sa nakaraan. Tumingin si Zhang Yi kay Zhu Qier, pagkatapos ay kayang siya, at biglang gustong lumabas at maglaro sandali. Kailangan nilang magpahinga ng husto. Siyempre, maraming paraan para makapag-relax, pero minsan kailangan mong i-relax ang iyong isip, hindi lang ang iyong katawan tulad ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta tayo sa dagat at magsaya. May malaking icebreaker sa Tianjingguan. Sa offshore area lang kami naglalakbay, pangingisda at iba pa. Nang marinig ito ng dalawang babae, ay nagningning ang kanilang mga mata sa sobrang tuwa. Talaga? Tumango si Zhang Yi, siyempre totoo. Wala masyadong lugar na mapupuntahan sa lupa. Masarap ding pumunta sa dagat at tingnan ang tanawin ng karagatan ng yelo. Sa oras na yon, huminto ako kay Chen Jingguan at hiniling sa kanya na pagsamahin ang coastal defense. Sa loob ng teritoryo ng Jiangnan Region, ang baybayin ay hindi mahaba at mayroon lamang 5 lungsod, at ang Tianhai City ang pinakamaunlad. Sa lakas ng kaharian ng Huaxu, kasama ang kabuang pagkalipol ng buwan at ang nakakatakot na kapangyarihan ng armada ng Tianlong Pirates, malabong magkaroon ng pag-atake ng isang maikling paningin na organisasyon sa ibang bansa. Ngunit upang mabuhay sa gulo at mamatay sa kaligayahan, mas mahusay nakit ito sa usbong. Humingi siya ng maraming mabibigat na armas para sa coastal defense mula kay Zhu Zeng. Natulog si Zhang Yi hanggang mga alas 10 ng umaga bago bumangon. Si Zhu Qier at Yang Xia ay pagod kahapon, kaya hindi pa sila nagigising. Nakasuot siya ng pajama. Matapos maghugas ng tamad, nagsuot siya ng tsinelas at bumaba. Sa sala, maririnig ang tunog ng mga video game. Sinilip ni Zhang Yi ang kanyang ulo mula sa hagdan at nakita si Fatih Xu na hinihimas ang controller na may konsentrasyon sa kanyang mukha na may mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ka ba natatakot sa biglaang kamatayan? Tanong ni Zhang Yi habang nakahiga sa rehas. Nagulat si Fatih Xu nang marinig niya ang boses ni Zhang Yi, at hindi nagtagal ay sumigaw siya na parang pamatay na baboy. Ah! Patay na naman, patay na naman! Lumapit si Zhang Yi at nakitang naglalaro muli si Fatih Xu ng Soul Game para pahirapan ang sarili. Ipagtimpla mo ako ng isang tasa ng kape. Sinipa siya ni Zhang Yi at umupo sa malambot na sofa. Maaari lamang pumunta si Fatih Xu at magtimpla ng kape para kay Zhang Yi. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang ibang mga tao sa pamilya sa sala. Si Liang Yu ang pinakaunang bumangon. Nang bumangon si Zhang Yi, natapos na niya ang kanyang mga pagsasanay sa rehabilitasyon. Dahil isa siyang pinahusay na dayuhan na may malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, at naroon si Zhu Qier upang ayusin ang kanyang mga buto, mabilis na nakabawi si Liang Yu. Pagkarating ng lahat, nag-usat si Zhang Yi tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang una ay hayaan silang pumunta sa Blizzard City at tanggapin ang pagbabago ng Deng Group. Tungkol dito, likas na sabik si Uncle Yu. Lubos siyang umaasa na palakasin ang sarili para makapag-ambag siya sa koponan. Medyo natakot si Fatih Xu, sa takot na siya ay maging halimaw sa teknolohiya ni Deng. Puputulin mo ba ang braso ko at maglalagay ng mechanical prosthesis? Gaya ng sa Cyberpunk game. Baka kahit isang chip ay ilalagay sa utak ko. Nanlamig ang buong katawan ni Fatih Xu nang maisip niya yon. Galit na inilibot ni Zhang Yi ang kanyang mga mata sa kanya, iyan ay isang robot na sinasabi mo. Paano magiging kapaki-pakinabang ang mga robot ngayon gaya ng mga dayuhan? Ang teknolohiyang mekanikal noong 2051 ay hindi pa nabubuo sa ganoong lawak.
Ang mga robot ay madaling kapitan ng mga malfunctions sa napakababang temperatura ng mga kapaligiran at ang kanilang pagtitiis ay hindi sapat na malakas. Sa madaling salita, ito ay isang panahon ng mahusay na mutation. Ang mga superpower ay nagpakita ng mga kakayahan na mas malakas kaysa sa kontemporaryong teknolohiya sa maraming larangan. Gayunpaman, umuunlad din ang agham at teknolohiya. Marahil sa malapit na hinaharap, ang kombinasyon ng teknolohiya at supernatural na kapangyarihan ay magsilang ng mas maliwanag na mga spark. Nang marinig ito, nagtanong siyang siya ng may pagtataka, kung gayon, kailangan ko rin bang pumunta? Pagkatapos ng lahat, ang aking kakayahan ay pantulong. Ngumiti si Zhang Yi at pinisil ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa walang katapusang snowfield. Hindi mo kailangang pumunta. Ang mga eksperimento sa pagbabago ng Deng Group ay simple at magaspang, at hindi ito kayang tiisin ng mga ordina. Sina Zukir, Yang Xia at Yang Xingxin ay wala sa konsiderasyon ni Zhang Yi. Higit pa rito, lahat sila ay may mga espesyal na kakayahan. Hindi bibigyan ni Zhang Yi ng pagkakataon ang Deng Group na pag-aralan sila. Ang huling resulta ng talakayan ay ang hayaan sina Uncle Yu at Fa Tixu na pumunta sa Blizzard City upang makatanggap ng mga eksperimento at profesional na pagsasanay mula sa Deng Group. Si Zhang Yi naman ay dinala ang mga babae sa bahay sa Chaoyu Harbor. Ang isa ay upang tulungan si Chen Jingguan na mag-set up ng mga depensa, at ang isa ay upang bumuo ng isang icebreaker upang pumunta sa dagat para sa kasiyahan. Walang pagtutol si Uncle Yu. Bagamat bumulong si Fa Tixu na gusto rin niyang lumabas at maglaro, ang kanyang opinyon ay direktang ibinasura ni Zhang Yi. Pumunta ka sa Blizzard City, at hihilingin ko sa pamilya Deng na ayusin ang ilang mga bata at magagandang babae para sa iyo bilang mga escort. Dahil sa pahayag ni Zhang Yi, biglang lumiwanag ang mga mata ni Fa Tixu at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kaya't ang dalawang bagay na ito ay napagpasyahan ng masaya. Matapos maglaro ang lahat ng masayang magkasama para sa isa pang 2 araw, ipinadala ni Zhang Yi kay sina Fa Tixu at Uncle Yu sa espesyal na tren papuntang Blizzard City. At dinala niya ang mga babae sa bahay sa Chaoyu Harbor. Pagkatapos ng huling labanan, ang lugar na ito ay puno rin ng mga butas. Karamihan sa buong daungan ay inabandona, at maraming lalagyan ang naging pirasong bakal at lumipad kung saan-saan. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ang underground shelter, at maayos pa rin ang pamumuhay ng mga tao rito. Nang dumating si Zhang Yi at ang iba pa sakay ng snowmobile, libu-libong tao sa daungan ang abala sa paglilinis ng larangan ng digmaan. Dumating si Chen Jingguan at ang kanyang mga tao upang tanggapin si Zhang Yi. "Boss, nandito ka na." Nakita ni Chen Jingguan ang mga babae sa likod ni Zhang Yi sa isang sulyap. Ito ay isang bihirang paglalakbay sa loob ng higit sa kalahating taon, kaya lahat sila ay nagsuot ng kanilang pinakamahusay na damit. Lahat sila ay may suot na pinakamagandang balahibo, at ang makeup sa kanilang mga mukha ay napakaganda na para silang magiging Miss World. Ang ganitong uri ng katangi-tanging damit ay nakakainggit sa mga babae sa Chaoyu Base. "Nandito ako para makita ka." Siya nga pala, naghahanap ako ng ilang skilled crew members at ang icebreaker, si Xiao Yao. Plano kong pumunta sa dagat ng ilang araw. Nang marinig na pupunta si Zhang Yi sa dagat, biglang nag-alinlangan ang ekspresyon ni Chen Jingguan. "Boss, kung gusto mong pumunta sa dagat, may hindi ko alam kung sasabihin ko o hindi." Tumaas ang kilay ni Zhang Yi, "Anong problema?" Sinabi ni Chen Jingguan, "Okay lang kung maglaro ka lang sa offshore area, pero hindi ko inirekomenda na pumasok ka sa deep sea area." Dahil pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. "Ibig mong sabihin, mutated creatures." Ang mga karagatan ng planeta ay nagkakaloob ng 70% at ang lupain ay nagkakaloob lamang ng 30%. Bukod dito, ang karagatan ay isang patayong espasyo at hindi pa naiisip ng mga tao ang mga uri ng mga organismo sa loob nito. Ang panahon ng mahusay na mutation ay darating at ilang kakaiba at kakaibang mga hayop ang lumilitaw sa karagatan. Kung maglalayag ka sa dagat, maaari mo silang makasalubong. Curious na tanong ni Zhang Yi, "May nakasalubong ka na ba dati noong pumunta ka sa dagat?" Matapat na tumango si Chen Jingguan. "Na-encounter ko na. At nawalan din ako ng 2 barko. Malaki ang takot sa karagatan. Ang mga halimaw sa dagat na nagmumutate at nagiging napakalaki ay madaling mabaligtad ang isang barkong bakal na tumitimbang ng 10,000 tonelada.
Nang maglaon, nang kami ay naglayag, kailangan naming iwasan ang mga lugar sa dagat kung saan pinamumugaran ng mga halimaw. Kaya sinabi ko ito sa'yo, umaasa na mag-ingat ka. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na isipin si Canute, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Qianlong Pirates. Ang kanyang kakayahan ay mag-transform sa isang higanting asul na pating. Kung wala sa lupa ang kanilang larangan ng digmaan, kundi sa dagat, natatakot ako na hindi siya kayang harapin ng mga miyembro ng Tengu team ng ganoon kadali. Naiintindihan ko, hindi ba pwedeng umiwas na lang ako sa malalim na dagat? Ngayon, hanggat hindi siya nakatagpo ng isang partikular na makapangyarihang hayop, maaari pa rin niya itong harapin gamit ang kanyang kakayahan. Tumango si Chen Jing, kung gayon, ayusin kita kaagad. Sinabi ni Zhang Yi, huwag kang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Hayaan mo muna akong tingnan ang iyong coastal defense. Ang huling labanan ay isang aral. Ang pagharap sa kaaway mula sa dagat, wala kang kahit katiting na paraan para lumaban. Ang ganitong bagay ay hindi na dapat maulit sa hinaharap. Napakamot ng ulo si Chen Jingguan at medyo kakaiba. Naisip niya sa kanyang sarili, kung hindi ka nakapatay ng napakaraming tao, baka hindi na tayo makakapagbantay ngayon laban sa mga pirata. May mga utos si Zhang Yi, at natural na sinunod sila ni Chen Jingguan. Kaya parang tour guide, kinuha niya si Zhang Yi at ang mga babae mula sa shelter sa tabi ng dagat. Tiningnan ito ni Zhang Yi ng mabuti, maingat na tinitingnan ang mga pagkukulang at pinupunan ang mga ito upang matiyak na walang magiging problema sa pagtatanggol sa baybayin. Gayunpaman, si Zucker at ang iba pa ay masaya at walang pakialam sa mga gawain ni Zhang Yi. Lahat sila ay kumuha ng mga kamera at nag-selfie sa dalampasigan na nakaharap sa napakalaking nagyayalong dagat. Sa ilalim ng kulay abong puting kalangitan, ang malaking ibabaw ng dagat ay nagyelo sa isang piraso. Nakakaloka ang larawang ito. Hanggang dito lang muna mga bossing, sa mga hindi pa nag-subscribe mag-subscribe na po kayo para sa paglago ng aking channel, dahil gusto ko din kumita, para hindi na ako ipagpalit sa mayaman ng manloloko ko na kasintahan. Salamat mga bossing.